Yun na nga no, dahil sa magkakaroon ho tayo ng layover na 5 to 6 hours dito sa Cebu or Mactan Cebu International Airport, napag-isipan ko na maglaliwaliw muna, magsa-side trip ho tayo dito sa may Mactan Island, in particular sa may Mactan New Town dito sa may Lapu-Lapu City, Cebu. Marami pa rin pala ang medyo nalilito or naguguluhan or hindi masyadong kabisado or familiar ang Mactan Cebu. Kumbaga naguguluhan sila. Ang Mactan, akala nila is Mactan is municipality or LGU, pero yan pala Mactan is Islaho yun ha. So it's an island located geographically located in province of Cebu. So itong Mactan Island kung saan located naman ang Mactan Cebu International Airport is consists of 2 LGUs. So yun po, yung isa is a highly urbanized city of Lapu-Lapu City and a first class municipality of Cordova, province of Cebu. At ang isla na to ay merong kabuuang 527,071 population, kung saan 497 population nito ay galing sa Lapu-Lapu City, Cebu, and 70,595 naman ay galing sa municipality of Cordova. At ang Mactan Island din pala ay meron pa siyang isang kasamang maliit din na isla ha, na yan na yung tawag ay Ulango or Ulango Island, which is sakop rin naman siya ng LGU of Lapu-Lapu City. So yun na nga no, ulitin ko, mas favorable ho sa akin na magli-layover sa may Mactan, Cebu, papuntang Davao kung nagaling tayo ng Boracay, and vice versa, kasi nga maganda ang Cebu, pwede mo siyang i-side trip, pwede mo siyang iikot-ikutin no, panandalian habang nag-aantay ng ng iyong flight, ng iyong boarding time sa eroplano pauwi ng inyong mga lugar. So ibig sabihin yan, kung ikay nanonood nito na taga Davao ka or taga Manila or taga saang parte ka ng Mindanao, na ikaw ay pupunta ng Boracay Island for example or Palawan, and magkakaroon ng layover na ma-assigned ang layover or yung connecting flight ay sa Cebu. So wag kayong ma-worry, wag kayong masyadong mag-alala, kasi Mactan Cebu International Airport is napakagandang airport. Silent airport na siya, which is hindi ko na-experience, sayang. Kasi itong vlog no, it's happened on na February 2024. So hindi ko na-experience kung gaano nga ba kaganda, or hindi ko ma-compare tuloy kung ano nga ba ang advantage or kung okay lang ba na maging silent airport, which is sa Pilipinas first time ever na magkakaroon ng silent airport. Although di ko alam pala yung napuntahan ko sa nitong huling linggo sa may Clark International Airport no, meron ho tayong vlog doon, hindi ko pa ma-upload, hindi ko pa ma-edit. So hindi ko napansin na parang may nagsasalita. So baka nga talaga walang masyadong flight Anyway, so ito na nga, bali nakarating na ho tayo sa may Mactan New Town by Mega Worlds. It's 30 to 33 hectares ang haba ho nito. So yun na nga, bali sabi ko ay medyo mataas-taas din naman yung ating stay sa Cebu, kaya gagalain na ho natin. Siguro ito yung tinutukoy na na Mactan New Town Mall. Baka ito yun. Tapos meron 1.3 hectare na magiging lagon. Pero yun lang for today's video, ano nga bang meron. So kumbaga titingnan na ho natin itong Mactan New Town Boulevard or Mactan New Town dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan may kita ho natin napakaganda, napakagara no, ng kanyang mga gusali. Iba talaga gumawa ng na mag-construct, gawa ng mga project itong si Mega World Corporation. So ngayon dito sa Pilipinas meron na ho akong at least 4 no ang nakita kong Mactan New Town. So yung Mactan New Town by Mega World, New Coast by Mega World sa may Boracay Island. Tapos Mega World by ng Mandurriao, Iloilo. Tapos ito Mactan New Town dito sa may Lapu-Lapu City, Cebu. So 3. Tapos pang-4, silip lang naman no, hindi ko pa talaga siya na-explore sa may Mactan New Town or Newport no, by Mega World naman sa may Pasay. And sa Davao City naman yung Mega World ay soon to open pa lang siya no, ngayon under construction pa lang siya. So far meron pa lang siya Davao Finance Center pa lang yung ibig ko sabihin parang parang functioning na siya. So yung makikita ko natin dito, maganda talaga itong si Mega World Lapu-Lapu. So pero
kung sasabi ko talaga pinakamaganda, pinaka the best no astig. Since 5 lang kasi yung nakita ko nga yung Mega World. I mean, hindi ko alam yung sa Clark, no? Kung Mega World ba tawag doon. So, let me know yung comment box. Ibig sabihin, 6 na yung nakita kong Mega World. So, parang ilalagay kong number 1 na pinakamaganda, pinaka-astig, no? Pinaka-classy talaga, no? Napaka-sophisticated na sound shape ay sa Mandurriao, Iloilo. Tapos pangalawa sa New Coast. Pero parang hindi rin, no? Parang number 1 yata si New Coast sa Mega World sa Boracay. Number 2 na lang si Iloilo, Mandurriao. Tapos ito pangatlo si Bactan Township dito sa Lapu-Lapu City. Tapos di ko alam pa si Davao kung ano magiging resulta, pero parang wala behind si Davao sa Mactan, sa Mega World area. So Davao Park District. So ngayon ang pupuntahan natin ay yung Mega World sa May Pasay minsan, no, para naman makita ko natin kung ano yung talagang ganda. Meron ako napanood na vlog ng mga taga Manila about yan nga Newport City sa may by Mega World Corporation. So, maganda siya, no? Maganda rin. Kaso nga lang kapag sinabi talagang New Coast sa may Mega World Boracay, parang iba talaga yung tingnan nila. Kasi meron talagang gadagat, napakaganda pati. So ibig sabihin si Iloilo, siguro pinakamalaki si Iloilo, pero pinakamaganda na yata si Boracay. So Iloilo isa, pangalawa na lang siya, no? Tapos pangatlo na to si Mactan Township. Dati nung hindi pa ako nakapuntang Mandurriao, Iloilo, so talagang ako yung napapawaw talaga dito sa Mega World ditong Mactan Township. The best, no? Tapos nung ako yung napuntang Iloilo, ayan, parang si Iloilo na yung pinakamaganda. Tapos nung napunta akong Boracay, ayan, so number 2 na lang si Mandurriao. Si Mega World Mandurriao, Iloilo City. Ang galing lang, di ba? So lakad tayo dito palabas. O nga pala, sa Savoy 350 pesos, maligo ka dyan. Entrance na hindi naman talaga maganda, no? So in short, si pangit. Logi ako sa, hindi man logi, pero parang hindi sulit ang tawag na ito. Hindi sulit ang 360 na binayara, pero at least na-try ho natin. Basta nung sinabi kasing Savoy, talagang naisip ko, uy, Savoy maganda to, no? Kasi Belmont Hotel, di ba? Mega World yan eh. So yun pala, hindi pala maganda. I don't know kung anong explanation nila. Ang sabi pala ng mga taga Cebu, dahil nga daw sa bagyong Odette, kaya nawala yung mga white sands, no? Pero ganun pa man, still number 1 talaga si Boracay, Mega World. Ang ganda ni New Coast. Kita nyo naman sa video, di ba? Andyan naman sa natin, sa ating VTR. Yan lang, thank you for watching. Yan lang. Basta pa-unique talaga si Mega World. Kapag itatabi siya sa Ayala, itatabi siya sa mga mga developer dito sa Pilipinas, no? So talagang magsa-stand out talaga si Mega World. Very unique and very aesthetic. For example na lang talaga si Iloilo and Boracay.